Isang magandang-maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad. Sabi nila, ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Ngunit paano kung isang araw kumatok itong muli sa iyong pintuan, dala-dala hindi lang ang pait ng kahapon, kundi pati na rin ang mga bunga ng isang pag-ibig na akala mo'y matagal nang nalimot. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pagkikita na magbabago sa takbo ng lahat. Halina't sabay-sabay nating pakinggan ang unang kabanata ng Ang Simula ng Hiraya. Ang tunog ng mahinang pag-ubo mula sa kabilang kwarto ang gumising sa diwa ni Hiraya. Napamulat siya at kahit madilim pa sa labas, alam na niya ang gagawin. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa manipis na banig na nagsisilbing higaan nilang tatlo. Siya at ang kambal niyang sina Sinag at Tala. Maingat niyang hinaplos ang buhok ng 6 na taong gulang na si Sinag na mahimbing na natutulog habang nakayakap sa kapatid nitong si Tala. Ang mga anghel niya, ang lakas niya, ang dahilan kung bakit kinakaya niya ang lahat. Sa isang maliit na apartment na halos kasya lang ang kanilang mga gamit, ang mga munting pangarap niya para sa mga anak ang nagbibigay liwanag sa bawat sulok. Nay, gising na po kayo? Mahinang tanong niya habang sumisilip sa kwarto ng ina. Nakaupo na si Aling Luz Biminda sa gilid ng kama nito, hawak ang dibdib. Oo, anak. Ayos lang ako. Medyo naninikip lang. Uminom na ako ng gamot. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa puso ni Hiraya. Ang gamot na yon, pampakalma lang, hindi pampagaling. Alam niyang kailangan ng ina ng mas masusing gamutan, marahil ay operasyon. Ngunit saan sila kukuha ng ganoong kalaking halaga? Ang kinikita niya sa pagiging part-time waitress at paglalabada ay sapat lang para sa upa, pagkain, at sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kambal. Maghahanda na po ako. Nay, may malaking event daw sa pinagtatrabahuhan ko ngayon. Malaki-laki raw ang bayad, sabi niya. Pilit na pinapasigla ang boses. Hinalikan niya ang noo ng ina bago siya nagtungo sa maliit na kusina. Pagkatapos ng ilang oras, habang papalabas ng pinto, sinalubong siya ng yakap ng 2 maliliit na braso. Mama, ingat ka po, sabi ni Tala, ang kanyang mahiyain ngunit malambing na prinsesa. Opo, Mama. Huwag kang mag-alala. Babantayan ko si Tala at si Lola. Buong pagmamalaking sabi naman ni Sinag, ang kanyang munting tagapagtanggol. Ngumiti si Hiraya at niyakap sila ng mahigpit. Mahal na mahal ko kayo. Maging mabait kayo kay Lola, ha? Ang biyahe papunta sa Puerto Calinaw ay isang paalala ng mundong hindi para sa kanya. Habang ang jeep na sinasakyan niya ay nakikipagsiksikan sa trapiko, natanaw niya ang isang dambuhalang gusali na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw, the Celestia Towers, ang pinakabagong simbolo ng karangyaan sa lungsod. At doon, sa gabing iyon, siya ay magiging isa lamang anino na nagsisilbi sa mga taong nabubuhay sa mundong iyon. Pagpasok niya sa staff entrance, ramdam niya agad ang kaibahan. Ang lamig ng aircon, ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng pagkain, ang bulungan ng mga taong nakasuot ng mga damit na mas mahal pa sa 6 na buwang upa niya. Isinuot niya ang kanyang uniforme at huminga ng malalim. Trabaho lang ito, Hiraya. Para kina nanay at sa kambal. Ang function hall ay parang isang eksena mula sa pelikula. Ang mga naglalakihang chandelier ay parang mga bituin sa kalangitan. Puno ang paligid ng mga taong matataas ang katungkulan. Mga politiko, mga artista, bawat isa ay may hawak na kopita ng champagne. Nagtatawanan na parang walang problema sa mundo. Manalastas, bilisan mo dyan. Dalhin mo ang tray na to sa VIP section, sigaw ng kanilang supervisor.
Dali-dali niyang kinuha ang tray na puno ng inumin. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay lumulubog ang kanyang mga paa sa malambot na carpet. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa bigat ng dala, kundi dahil sa takot na baka may magawa siyang pagkakamali. At sa isang iglap, nangyari na nga ang kinatatakutan niya. Isang waiter na nagmamadali ang bumangga sa kanyang balikat. Nawalan ng balanse ang tray sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pag-angat ng mga baso, ang mabagal na paggalaw ng lahat, bago ang isang malakas na tunog ng pagbasag. Ang malamig na likido ay tumapon, hindi sa sahig, kundi sa isang pares ng nagniningning, itim na leather shoes. Ano ba yan? Isang matinis na boses ang narinig niya. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya, hindi siya makagalaw. Papasensya na po, sorry po. Paulit-ulit niyang sabi, habang dali-daling yumuyuko para pulutin ang mga bubog. Miss, anong ginagawa mo? Tanga-tanga ka ba? Sigaw ng kanyang supervisor na agad lumapit. Sir, pagpasensyahan niyo na po ang tauhan namin. Aayusin po namin to. Pero hindi nakikinig ang lalaking may-ari ng sapatos. Nakatitig lang ito sa kanya. Dahan-dahan, itinaas ni Hiraya ang kanyang paningin. Mula sa sapatos, paakyat sa perpektong plansadong slacks, sa mamahaling suit, hanggang sa isang mukhang pamilyar. Isang mukhang sinubukan niyang kalimutan sa loob ng 6 na taon. Ang pagpintig ng kanyang puso ay halos bumingi sa kanya. Ang mga ngiti at tawanan sa paligid ay nawala. Tanging ang mukha na lang na iyon ang nakikita niya. Ang matangos na ilong, ang makapal na kilay, at ang mga labing minsan niyang hinaghan. Mas matipuno na ito ngayon. Mas seryoso ang dating, ngunit walang duda. Siya pa rin iyon. Silakbo. Halos pabulong na bigkas ng kanyang mga labi. Ang pagngisi sa mga labi ni Silakbo Bo Valerio ay unti-unting nawala, napalitan ng pagtataka, at pagkatapos ay ng isang malamig na pagkilala. Ang bilyonaryong CEO, ang may-ari ng Celestia Towers, ang lalaking ama ng kanyang mga anak, parang gustong lamunin ng lupa si Hiraya. Sa lahat ng lugar, sa lahat ng pagkakataon, bakit dito? Bakit ngayon? Bago pa man siya makapagsalita, isang gulo ang umagaw sa atensyon ng lahat. Ang kanyang supervisor, sa pag-aakalang kasalanan ng mga anak niyang naglalaro malapit sa staff area ang dahilan, ay hila-hila sina Sinag at Tala palapit sa kanila. Ito po, sir. Mga anak po yata nitong waiter. Pasensya na po talaga sa abala. Itinulak ng supervisor ang kambal sa harap niya. Mag-sorry kayo sa mama ninyo. Tingnan niyo ang ginawa niya. Ngunit hindi sa kanya nakatingin si Silakbo. Ang mga mata nito ay nanlalaki, nakatutok sa 2 bata sa kanyang harapan. Nakatitig ito sa mukha ni Sinag na buong tapang na humarang sa kapatid nitong si Tala. Nakita nito ang parehong hugis ng mukha, ang parehong mga mata, ang parehong determinasyon na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. At pagkatapos ay napatingin ito kay Tala na may parehong mga mata ni Hiraya, ngunit may ilong at labi na hindi maipagkakailangang galing sa kanya. Ang hangin ay tila naubos sa buong silid. Narinig ni Hiraya ang mabilis na paghinga ni Silakbo. Ang kaninang kumpiyansa sa mukha nito ay gumuho, napalitan ng purong pagkabigla at hindi makapaniwalang pagtanaw. Tumingin ito mula sa mga bata, pabalik sa kanya. Ang mga mata ay puno ng tanong na hindi nito masabi. Naramdaman ni Hiraya na bumagsak ang buong mundo niya. Ang sikretong iningatan niya sa loob ng 6 na taon ay nabunyag na sa pinakamasakit at pinakamalupit na paraan. Nang matapos ang gabi, dali-dali niyang kinuha ang kanyang mga gamit. Hila-hila ang kambal na hindi maintindihan ang nangyayari. Ang tanging gusto niya ay tumakbo, magtago, at hindi na muling makita ang anino ni Silakbo. Ngunit pagdating niya sa staff exit, sa madilim na eskinita sa likod ng nagniningning na gusali, isang figura ang humarang sa kanyang daan.
Ang anino nito ay tila mas malaki at mas nakakatakot kaysa dati. Napaatras si Hiraya, mahigpit na niyakap ang kanyang mga anak. Kailangan nating mag-usap, Hiraya, sabi ng boses na yon. Malamig, makapangyarihan, at walang balak na pakawalan siya. Ngayon din, ang mundo ni Silakbo Valerio ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ang lahat ng ingay sa grand launch ng kanyang pinakamahal na proyekto, ang mga papuri, ang tunog ng mga kopitang nag-uumpugan, ang halakhakan ng mga mayayaman at makapangyarihan ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan. Sa gitna ng katahimikang yon, 3 tao lang ang kanyang nakikita. Si Hiraya, ang babaeng bigla na lang nawala na parang bula-6 na taon na ang nakalipas, at ang 2 batang nasa harapan niya, 2 batang lalaki at babae na may mga mata niya. Sa hugis ng mukha niya, hindi maaari. Isang alon ng pagkalito, sinundan ng pagkabigla, at pagkatapos ay ng isang malamig at matinding galit ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Galit dahil sa pakiramdam na siya'y niloko, pinagkaitan, pinagmukhang tanga. Sumama ka sa akin, ang mariin niyang utos kay Hiraya. Hindi na pinapansin ang mga nagtatakang tingin ng mga bisita at ng kanyang mga tauhan. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso. Ang panginginig ng babae sa kanyang pagkakahawak ay hindi nakapagpalambot sa kanya. Sa halip, mas lalo lang nitong pinatigas ang kanyang puso. "Sir, ang mga bata," sabi ng kanyang assistant na humabol sa kanila. "Dalhin mo sila sa holding room. Bigyan mo ng kahit anong gusto nila. Siguraduhin mong hindi sila aalis." Utos niya, hindi man lang nililingon ang mga ito. Ang kailangan niya ngayon ay makausap si Hiraya ng sila lang. Kinaladkad niya si Hiraya papasok sa isang elevator, patungo sa kanyang temporary office sa penthouse ng gusali. Ang bawat segundo sa loob ng elevator ay parang isang oras ng paghihintay. Nakikita niya sa refleksyon sa makintab na pader ang kanilang mga itsura. Siya, matigas ang panga, at nag-aapoy ang mga mata. At si Hiraya, nakayuko, maputla, at parang isang basang sisiw na walang kalaban-laban. Pagdating nila sa opisina, marahas niyang binitawan ang braso nito at isinara ang pinto ng malakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa malawak at tahimik na silid. Hinarap niya ito. Ang babaeng minahal niya noon ay nakatayo ngayon sa gitna ng kanyang opisina. Amoy pawis at nakasuot ng murang uniforme. Isang malaking sampal sa realidad. 6 na taon. 6 na taon siyang naniwala na iniwan siya nito para sa mas magandang buhay sa Canada. Ayon sa impormasyong ipinahanap niya sa kanyang ina, iyon pala, nandito lang ito, nagpapakahirap, at itinatago ang mga anak nila. 6 na taon, nagsimula siya. Ang boses ay mababa at puno ng hinanakit. 6 na taon mo silang itinago sa akin, Hiraya. Bakit? Hindi sumagot si Hiraya. Nakatingin lang ito sa sahig. Ang mga balikat ay nanginginig. Ang pananahimik nito ay lalo lang nagpaalab sa galit niya. "Sumagot ka!" Sigaw niya at napaurong ito sa takot. "Plano mo ba to? Ang hintayin na maging ganito ako katagumpay bago ka magpakita? Para mas malaki ang mahihita mo, ginamit mo ang sarili mong mga anak para sa pera." Sa wakas, nag-angat ito ng tingin, at sa mga mata nito, nakita ni Silakbo hindi ang takot, kundi ang sakit. Isang napakalalim na sakit na tila ba sinasaksak din siya. "Wala kang alam sa pinagdaanan ko," halos pabulong nitong sabi. "Wala akong alam." Tumawa siya ng mapakla. "Ang alam ko, may mga anak ako na hindi ko alam na nabubuhay pala. Ang alam ko, niloko mo ako. Anong gusto mo? Sabihin mo." Lahat ng tao may presyo. Magkano ang presyo mo, Hiraya? Magkano ang presyo ng 6 na taon?
Para patunayan ang kanyang punto, tinalikuran niya ito at naglakad papunta sa kanyang malaking mahogany desk. Ito ang kanyang teritoryo. Dito siya ang hari. Dito, lahat ay kontrolado niya. Binuksan niya ang isang drawer, kinuha ang kanyang checkbook at isang mamahaling pluma. Ang bawat kilos niya ay sinadya, malamig, at parang isang transaksyon sa negosyo. Sabihin mo ang halaga. Ulit niya habang nakatingin sa blangkong tseke. 1,000,000? 5? 10? Pangalanan mo lang. Ibibigay ko para sa karapatan ko sa mga anak ko at para sa pananahimik mo. Akala niya, ito na ang magpapatahimik dito. Akala niya, katulad ng lahat, susuko ito sa harap ng pera. Ngunit nagkamali siya. Naramdaman niya ang paglapit nito. At nang lumingon siya, nakita niya ang isang hirayang hindi niya pa nakikita kailanman. Ang panginginig nito ay nawala. Ang mga mata nito'y nagliliyab sa galit. Sa isang gilid ng mesa, may isang baso ng tubig na naiwan doon. Marahil ay mula sa kaguluhang nangyari kanina. Mabilis itong kinuha ni Hiraya. Bago pa man makapag-react si Silakbo, ibinuhos nito ang laman ng baso, ang maruming tubig na may kasama pang yelo at pira-piraso ng lemon, diretso sa kanyang sapatos na nagkakahalaga ng ₱250,000. Napatanga si Silakbo. Ang lamig ng tubig na tumatagos sa kanyang medyas ay hindi kasinlamig ng titig ni Hiraya sa kanya. Presyo? Narinig niyang sabi nito. Ang boses ay basag, ngunit puno ng tapang. Gusto mong malaman ang presyo ng 6 na taon, Silakbo? Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Hiraya, ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng naipong sakit at galit. Sige, bayaran mo. Bayaran mo ang bawat gabing nagigising ako dahil nilalagnat si Sinag at hindi ko alam kung saan kukuha ng pambili ng gamot. Bayaran mo ang bawat kaarawan nilang kandila lang sa ibabaw ng isang pirasong tinapay ang kaya kong ibigay. Bayaran mo ang mga tanong ni Tala, gabi-gabi, kung nasaan ang daddy niya at kung bakit hindi siya nito mahal. Bawat salita ay isang dagok sa kanyang dibdib. Ang pera mo, isaksak mo yan sa lalamunan mo, Silakbo. Dinuro niya ang tsekeng hawak niya. Kahit ibigay mo pa sa akin ang buong Celestia Towers na to, hindi niyan mabubura ang katotohanang pinabayaan mo kami. Wala ka doon. Wala ka noong kailangan ka namin. Wala ka noong kailangan ka ng mga anak mo. Kinuha nito ang tsekeng nasa ibabaw ng mesa. Pinunit ito sa gitna. At pagkatapos ay pinunit muli hanggang sa maging maliliit na piraso. Ibinato nito ang mga pira-pirasong papel sa kanyang paanan, kasama ng nabasa at nadumihang sapatos niya. Hinding-hindi mo kami mabibili. Sabi nito sa huling pagkakataon. Ang boses ay puno ng pangwakas na determinasyon. Pagkatapos ay tumalikod ito at naglakad palabas ng opisina. Ang tunog ng mga yabag nito ay matatag. Ang pagsara ng pinto ay hindi kasing lakas ng pagkakasara niya kanina. Ngunit mas may bigat, mas may diin. Naiwan si Silakbo sa gitna ng kanyang magarang opisina. Napapaligiran ng mga simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong yon, pakiramdam niya ay siya ang pinakamahirap at pinakawalang kwentang tao sa buong mundo. Nakatitig siya sa basang sahig, sa mga pira-pirasong tseke at sa kanyang maruming sapatos. Ang galit sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Nag-iba lang ito ng anyo. Hinaluan ng pagkalito, ng kirot, at ng isang pakiramdam na hindi niya gustong aminin. Pagkatalo, dinampot niya ang intercom sa kanyang mesa. Miguel, aniya sa kanyang assistant. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Yes, sir? Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Mariin niyang utos. Saan siya nakatira? Anong ginagawa niya? Sino ang mga kasama niya? Lahat. Gusto kong malaman ang bawat detalye ng buhay niya sa loob ng 6 na taon. Maliwanag. Yes, sir.
Copy, sir. Ibinaba niya ang intercom. Hindi pa tapos ang laban na ito. Kung hindi niya ito makukuha sa pera, meron pang ibang paraan. At sisiguraduhin niyang sa susunod na magkaharap sila, siya na ang mananalo. Ang paglabas sa nagliliwanag na impyernong iyon ay parang pagtakas mula sa isang masamang panaginip. Ngunit alam ni Hiraya na ito ay totoo. Ang bawat hakbang niya palayo sa The Celestia Towers ay mabigat. Tila ba hinihila siya pabalik ng isang puwersang hindi nakikita. Nakuha niya ang kanyang mga anak mula sa holding room kung saan sila ay binusog ng mga laruan at mamahaling pagkain na ngayon lang nila natikman. Hindi sila nagsalita sa buong biyahe pauwi sa taxi. Isang luho na pinilit niyang bayaran para lang makalayo agad doon. Si Sinag at Tala, na pagod na sa mga pangyayari, ay nakatulog sa kanyang mga braso. Habang pinagmamasdan niya ang kanilang mga payapang mukha, isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ipinangako niya sa sarili noon na poprotektahan niya ang mga ito mula sa magulo at mapanakit na mundo ng mga Valerio. Ngayong gabi, bigo siya. Pagdating sa kanilang maliit na apartment, naghihintay ang kanyang ina, si Aling Luz Viminda, na may bakas ng pag-aalala sa mukha. Isang tingin lang sa namumugto niyang mga mata ay sapat na para malaman nitong may nangyaring hindi maganda. Matapos niyang ihatid ang kambal sa kanilang higaan, bumalik siya sa sala, kung saan nagtitimpla ng mainit na tsa ang kanyang ina. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang nag-iisang bumbilya, ang lahat ng tapang na ipinakita niya sa harap ni Silakbo ay gumuho. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagkikita, ang mga bata, ang opisina, ang inaalok na pera, at ang pagtapon niya ng maruming tubig. Niyakap siya ng mahigpit ni Aling Luz Viminda. "Shh, anak. Tama na. Nailabas mo na." "Anong gagawin ko, Nay?" tanong ni Hiraya sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Natatakot po ako. Paano kung kunin niya sila sa akin? Makapangyarihan siyang tao." Huminga ng malalim ang kanyang ina at hinaplos ang kanyang likod. "Anak, pakinggan mo ako. 6 na taon mo silang pinalaking mag-isa. Ikaw ang ina. Walang sino man ang makakakuha sa kanila sa'yo basta't lumalaban ka ng tama." Tumigil ito sandali, tila nag-iisip ng sasabihin. "Pero Hiraya, isipin mo rin ang kapakanan ng mga apo ko. Hindi habang buhay ay kaya nating itago sa kanila ang katotohanan. At hindi habang buhay ay nandito ako para sa inyo." Ang huling mga salita ng ina ay parang punyal na bumaon sa puso ni Hiraya. Alam niya ang ibig sabihin nito, ngunit ang kirot ng nakaraan ay masyadong sariwa pa. Ang pagmamataas na nasugatan ay masyadong malalim. Kinabukasan, sinubukan niyang ibalik sa normal ang lahat. Ngunit ang anino ni Silakbo ay tila nakabuntot sa bawat kilos niya. Nagsimula ito sa isang katok sa pinto. Isang delivery man ang may dalang 2 malalaking basket ng groceries. Hindi ito basta-basta grocery. Puno ito ng mga imported na prutas, mga dekalidad na karne, gatas na mahalang tatak, at mga tsokolating sa TV lang nakikita ng kambal. "Kanino po galing?" tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. "Wala pong pangalan, ma'am. Bayad na po lahat," sagot ng delivery man bago umalis. Tiningnan ni Hiraya ang mga basket. Hindi ito tulong. Ito ay isang mensahe, isang paraan ni Silakbo para ipamukha sa kanya na alam nito kung gaano sila kapos at na kaya nitong bilhin ang lahat nang hindi niya maibigay sa kanyang mga anak. Nag-init ang kanyang muka. Sa galit at hiya, kinuha niya ang 2 basket at sa halip na ipasok sa kanilang bahay, naglakad siya papunta sa kalapit na community pantry at inilapag doon ang lahat. Hindi niya kailangan ng limos ni Silakbo Valerio. Ang sumunod na pangyayari ay mas nakakabahala. Papunta siya sa palengke nang harangin siya ng kanilang landlady na si Aling Pacing
na may malaking nangiti sa labi. "Hiraya, iha, bumabati sa'yo ang grasya," masayang sabi nito. "May pumunta ditong lalaki kaninang umaga, abogado daw, at binayaran na ang upa mo para sa susunod na 6 na buwan. Laking ginhawa, di ba?" Parang binuhusan ng malamig na tubig si Hiraya. Hindi ito ginhawa. Ito ay isang gintong hawla. Isang kadena na itinatali sa kanyang leeg. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang kinukulong, sinusukol, kinokontrol. "Sa sino po? Sino po raw ang nagbayad?" Kahit alam na niya ang isasagot nito. "Sekreto daw, iha. Basta isang mabuting kaibigan mo raw. Napakaswerte mo naman." Pilit nang ngumiti si Hiraya at nagpasalamat bago nagmamadaling umalis. Ang pakiramdam na minamanmanan ay lalong tumitindi. Sa bawat paglakad niya sa eskinita, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin. Sa bawat tunog ng sasakyan, napapalingon siya. At isang hapon, habang nagwawalis siya sa labas ng kanilang pinto, nakumpirma ang kanyang hinala. Sa kanto ng kanilang kalye, sa ilalim ng isang puno ng mangga, may isang itim at makintab na kotse na nakaparada. Walang plaka at tinted ang mga salamin. Alam niyang hindi ito ordinaryong sasakyan. Alam niyang hindi ito napadaan lang. Nandoon lang ito. Nagmamasid, naghihintay. Kinabukasan, pilit niyang isinantabi ang takot. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang mabuhay para sa kanyang mga anak. Habang naglalakad siya sa pamilyar na daan, patungo sa Kapitbisig Cafe, ang itim na kotse ay wala na sa pwesto nito. Nakahinga siya ng maluwag. Marahil ay imahinasyon niya lang ang lahat. Marahil ay paranoid lang siya. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtawid niya sa isang maliit na kalye, isang pamilyar na itim na kotse ang biglang humarurot mula sa kung saan at humarang sa kanyang dinaraanan. Napatigil si Hiraya. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Dahan-dahan, bumaba ang bintana sa passenger seat. Ang salaming itim ay unti-unting naglaho at iniluwa nito ang isang mukhang mas masahol pa sa multo ng nakaraan. Isang mukhang nagdulot sa kanya ng matinding takot 6 na taon na ang nakalipas. Ang perpektong pagkakakulot na buhok, ang mga diamanteng hikaw na kumikinang, at ang isang nangiting kasing lamig ng yelo. Si Doña Amara Montenegro, ang ina ni Silakbo. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa, na may halong pagkasuklam at tagumpay sa mga mata. Mukhang kailangan nating ulitin ang pag-uusap natin 6 na taon na ang nakalipas, Hiraya. Naniga si Hiraya sa kanyang kinatatayuan. Ang malamig na ngiti ni Doña Amara Montenegro ay parang lason na gumapang sa kanyang mga ugat. Pinparalisado ang kanyang buong katawan. Ang lahat ng takot na sinubukan niyang ibaon sa limot sa loob ng 6 na taon ay biglang nagbalik. Sariwa at mas masakit pa kaysa dati. "Hindi ka ba sasakay?" Tanong ng matandang babae. Ang boses ay malambing, ngunit may diin ng isang utos. Binuksan ng driver nito ang pinto sa likod. Isang tahimik na paanyaya sa isang bitag. Ang unang instinct ni Hiraya ay tumakbo. Tumakbo ng mabilis, huwag lumingon, at magtago sa kanilang maliit na apartment kung saan ligtas ang kanyang mga anak. Ngunit alam niyang hindi na siya ang parehong babae. Mula 6 na taon na ang nakalipas. Hindi na siya nag-iisa. Mayroon na siyang 2 maliliit na dahilan para harapin ang kanyang mga demonyo. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang nanginginig na mga tuhod at naglakad papasok sa kotse. Kung may laban mang darating, kailangan niya itong harapin ngayon, malayo sa pandinig at paningin ng kanyang pamilya. Ang pagsara ng pinto ay nagdulot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang amoy sa loob ng sasakyan ay amoy ng katad at mamahaling pabango. Isang amoy na sumisimbolo sa kapangyarihan at sa mundong kailanman ay hindi siya naging kabilang. Hindi nagsalita si Doña Amara. Tiningnan lang siya nito, sinusuri mula ulo hanggang paa,
na para bang isa siyang maruming insekto na naligaw sa kanyang malinis na mundo. Ang bawat segundo ng pananahimik ay isang anyo ng torture, isang paraan para iparamdam sa kanya kung gaano siya kaliit. Kamusta ka na, Hiraya? Sa wakas ay basag nito sa katahimikan. Mukhang hindi naging maganda sa'yo ang buhay. Hindi kumibo si Hiraya. Hinigpitan lang niya ang hawak sa strap ng kanyang lumang bag. Narinig ko ang nangyari sa party ng anak ko. Pagpapatuloy nito, narinig ko rin na may dala ka raw. 2 sorpresa. Ang paraan ng pagbigkas nito sa salitang sorpresa ay puno ng pang-aalipusta. Bigla, ang loob ng magarang kotse ay naglaho at si Hiraya ay dinala ng kanyang alaala pabalik sa nakaraan. 6 na taon na ang nakalipas. Nakaupo siya sa isang coffee shop, kaharap ang parehong babae. Siya noon ay isang 20 taong gulang na dalaga, puno ng pangarap at lihim na dinadala sa kanyang sinapupunan ng bunga ng pagmamahalan nila ni Silakbo. Takot na takot siya, ngunit may pag-asa sa kanyang puso na matatanggap siya ng pamilya nito. Layuan mo ang anak ko, malamig na sabi ni Doña Amara, walang paligoy-ligoy. Inilapag nito sa mesa ang isang sobrang makapal. Hindi ka na babagay sa pamilya namin. Isa kang pagkakamali na kailangang itama. Nagmamahalan po kami. Nanginginig na sabi ni Hiraya, hindi pinapansin ang sobre. Hindi po ako humihingi ng pera. Ang gusto ko lang po ay, ang gusto mo ay ang kayamanan namin. Putol ni Doña Amara. Huwag ka nang magpanggap. Mga babaeng tulad mo, alam na alam ko ang nasa isip, pero ito ang tatandaan mo. Kung hindi mo lalayuan si Silakbo, sisirain ko hindi lang ang buhay mo, kundi pati ang buhay ng pamilya mo. Ang nanay mong labandera, sisiguraduhin kong wala nang kukuha sa kanya kahit kailan. Ang mga kapatid mo, mahihirapan silang makahanap ng trabaho. Itatak ko sa pangalan ninyo ang kahihiyan. Kaya pumili ka, Hiraya. Ang sobrang ito at isang tahimik na buhay o ang impyerno na ako mismo ang gagawa para sa inyo. Ang bawat salita ay isang suntok na nagpabagsak sa kanyang mga pangarap. Nanginginig siyang tumayo at tumakbo palayo. Dala ang takot at ang desisyong ililihim niya ang kanyang pagbubuntis para iligtas ang kanyang pamilya sa kapahamakan. Ang tunog ng pag-click ng mamahaling pitaka ni Doña Amara ang nagpabalik kay Hiraya sa kasalukuyan. Mula sa loob nito, inilabas ng matanda ang isang checkbook. Ang parehong sandata na ginamit ng anak nito. Alam ko na may mga anak ka sa kanya, sabi ni Doña Amara habang nagsusulat sa tseke. Isang malaking pagkakamali, pero lahat ng pagkakamali ay may katapat na presyo para maitama. Inilapag nito ang tseke sa upuan sa pagitan nila. Hindi na ito nakatupi. Nakasulat doon ang isang halagang napakaraming zero, sapat na para bilhin ang buong kalye kung saan sila nakatira. 10 milyon, sabi ni Doña Amara na parang bumibili lang ng candy. Kunin mo yan, dalhin mo ang mga bata at maglaho kayo. Pumunta kayo sa probinsya sa ibang bansa, kahit saan. Wag na kayong magpapakita pa sa amin. This is a more generous offer than you deserve. Isang pinal na solusyon para sa problema. Tinitigan ni Hiraya ang tseke. 10 milyon. Sapat na yon para ipagamot ang kanyang ina. Sapat na para mabigyan ng magandang edukasyon ang kanyang mga anak. Sapat na para hindi na sila mag-alala kung ano ang kakainin nila kinabukasan. Ang dating Hiraya ay marahil kukunin yon at tatakbo. Ang Hirayang puno ng takot ay susuko. Ngunit ang Hirayang nasa harap ni Doña Amara ngayon ay hindi na isang dalaga. Isa na siyang ina. Dahan-dahan, kinuha ni Hiraya ang tseke. Nakita niya ang isang munting dandangiti ng tagumpay sa mga labi ni Doña Amara. Ngunit ang nakangiting iyon ay agad na naglaho. Sa isang mabilis ngunit tiyak na kilos,
Pinunit ni Hiraya ang tseke sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya itong muli. At muli, hanggang sa ang halagang 10 milyon ay naging mga pira-pirasong papel na lang sa kanyang palad. Noong una tayong nagkita, nagsimula si Hiraya at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay matatag, malamig, at puno ng isang bagay na hindi pa naririnig ni Doña Amara mula sa kanya. Kapangyarihan. Natakot po ako sa inyo. Kinuha ninyo sa akin ang lahat. Ang pangarap ko, ang pag-asa ko, ang tiwala ko sa sarili. Pero may isang bagay kayong naibigay sa akin kapalit ng lahat ng yon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matanda. Binigyan ninyo ako ng 2 anghel. At ang isang ina, kapag para sa mga anak niya ang laban, ay hindi na natatakot kahit kanino. Ibinagsak niya ang mga piraso ng tseke sa sahig ng kotse na parang basura. Ang mga anak ko ay hindi ibinebenta, Doña Amara. Hindi sila pagkakamali na kailangang itama. At lalong hindi sila problema na kailangan ng solusyon. Sila ang buhay ko. At kung ang pagprotekta sa kanila ay nangangahulugang lalabanan ko kayo, gagawin ko. Napatulala si Doña Amara. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagkukunwaring kabaitan. Ito ngayon ay isang maskara ng purong galit at pagkabigla. Hindi siya makapaniwala sa tapang na ipinapakita ng babaeng minsan niyang tinapakan. Hindi na hinintay ni Hiraya na paalisin siya. Siya na mismo ang nagbukas ng pinto ng kotse. Bago siya tuluyang bumaba, lumingon siya sa huling pagkakataon. Sabihin ninyo sa anak ninyo, kung gusto niya ng gulo, handa ako. Isinara niya ang pinto ng may diin at tumalikod. Naglakad siya palayo nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang ay isang paninindigan. Hindi na siya tatakbo, hindi na siya magtatago. Tapos na ang panahon ng takot. Sa loob ng kotse, nanginginig sa galit si Doña Amara Montenegro. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na idinayal ang numero ni Silakbo. Nang sumagot ito, ang kanyang boses ay biglang nagbago. Naging puno ng pagkukunwaring pag-aalala at pagkabiktima. Silakbo, anak. Humikbi ito ng pilit. Kinausap ko siya. Sinubukan kong ayusin, pero nagmamatigas siya. Humihingi siya ng halagang hindi mo sukat akalan. Ginagamit niya ang mga bata, Bo. She's trying to blackmail us. Ang boses ng kanyang ina sa telepono ay parang isang pamilyar na himig. Isang himig na kinagisnan niya, pinagkatiwalaan at sinunod sa buong buhay niya. Ngunit ngayon, ang himig na yon ay may kasamang lason. Isang lason na muling nagpaalab sa apoy ng galit sa kanyang dibdib. Ginagamit niya ang mga bata. Bo, she's trying to blackmail us. Pagkababa ng telepono, ibinato ni Silakbo ang kanyang cellphone sa katabing upuan ng kanyang mamahaling kotse. Napahigpit ang kanyang hawak sa manibela, ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw sa tindi ng kanyang galit. So, tama pala siya. Tama ang unang instinct niya. Ang lahat ng drama ni Hiraya sa opisina, ang pagbuhos ng tubig, ang pagpunit ng tseke, ay hindi dahil sa nasaktang pagmamataas. Isa yung palabas. Isang negotiation tactic. Isang paraan para palabasin na hindi siya mukhang pera, para mas malaki ang makuha niya sa huli. At ngayon, ginagamit pa nito ang kanyang ina. Hayop ka, Hiraya. Pabulong niyang sabi sa sarili. Akala mo siguro, kaya mo akong laruin. Ngunit sa likod ng galit na yon, may isang bahagi sa kanya na naguguluhan. Ang imahe ng mga mata ni Hiraya na puno ng sakit ay bumabalik sa kanyang isipan. Ang mga salita nito tungkol sa mga gabing walang tulog at mga kaarawang walang handa, may bahid ng katotohanan doon na hindi niya kayang basta na lang isantabi. Ayaw na niyang maniwala sa mga kwento. Ayaw na niyang makinig sa ina niya o sa mga investigador niya.
Kailangan niyang makita mismo. Kailangan niyang malaman kung sino ang mga batang ito. Hindi bilang mga sorpresa o bargaining chips, kundi bilang sila. Ang report na ibinigay sa kanya ng kanyang tauhan ay detalyado. Nakasulat doon ang araw-araw na routine ni Hiraya. At tuwing 4:00 ng hapon, kung hindi ito naglalabada, dinadala nito ang kambal sa isang maliit at maalikabok na pampublikong parke, ilang kanto, mula sa kanilang apartment. Doon siya nagpunta. Ipinarada niya ang kanyang kotse sa isang medyo tago, ngunit malinaw na tanawang palaruan. Mula sa loob ng kanyang malamig at tahimik na sasakyan, pinanood niya ang isang mundong napakalayo sa kanyang kinagisnan. Mga batang naghahabulan, mga inang nagkukwentuhan sa mga bangko, ang tunog ng tawanan na humahalo sa alikabok. At pagkatapos, nakita niya sila. Naglalakad sila, hawak kamay. Si Hiraya ay may bitbit na isang maliit na bayong na may lamang bote ng tubig at kaunting biskwit. Ang batang lalaki, si Sinag, ay naglalakad ng may kumpiyansa. Ang mga mata ay malikot na parang sinisigurong ligtas ang kanyang mga kasama. Ang batang babae naman, si Tala, ay mas mahinhin. Ang tingin ay nasa mga bulaklak sa gilid ng daan. Umupo si Hiraya sa isang bangko habang ang dalawa ay tumakbo papunta sa mga duyan. Mula sa malayo, pinanood sila ni Silakbo. Pinag-aralan niya ang bawat kilos nila. Si Sinag, ang tapang at yabang nito ay kamukhang kamukha niya noong bata siya. Pilit nitong tinutulak ang duyan ni Tala. Ngunit dahil sa liit nito, halos hindi umuusad. Hindi ito sumuko. Kitang-kita ang determinasyon sa maliit nitong mukha. Isang Valerio, walang duda. Si Tala, mas tahimik ito. Mas kontento na pagmasdan ng paligid. Mayroon itong isang klase ng kapayapaan sa kanyang mga mata. Ang mga mata ni Hiraya, nakita niyang huminto ito sa pagduyan at pinanood ang isang langgam na gumagapang sa kanyang kamay na para bang iyon ang pinaka-interesanting bagay sa buong mundo. Sa loob ng halos isang oras, nanood lang siya. Ang galit na kanina ay nag-aalab sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng ibang emosyon. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Pag-uusisa, pagkamangha, hindi sila mukhang ginugutom. Maayos ang kanilang mga damit kahit halatang luma na. Nagtatawanan sila, nag-aasaran. Nakita niyang nadapa si Sinag at sa isang iglap, tumakbo si Tala para tulungan itong tumayo. May pagmamahal doon. May pamilya. Isang pamilyang nabuo nang wala siya. Isang matinding kirot ang biglang sumuntok sa kanyang puso. Habang naglalaro ng habulan ang dalawa, isang pulang bola ang gumulong palayo sa kanila. Gumulong ito sa damuhan, tumalbog sa bangketa, at huminto ilang pulgada lang mula sa gulong ng kanyang kotse. Nakita niyang nagkatinginan ng magkapatid. Si Sinag ay tila nag-aalangang lumapit sa malaki at itim na sasakyan. Ngunit si Tala, na may pag-uusisa sa mga mata, ay dahan-dahang humakbang. Isang hakbang, 2, 3. Bawat hakbang nito ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Silakbo. Nakatingin ito sa bola, pagkatapos ay sa madilim na bintana ng kotse. Huminto ito sa tapat mismo ng pinto kung nasaan siya. Hindi siya nito nakikita, pero ramdam niya ang presensya nito. At pagkatapos, yumuko ito para kunin ang bola. Sa pagtayo nito, ang mga mata nila ay nagkatagpo sa side mirror. Sa isang saglit, ang buong mundo ay huminto. Nakita niya ang sarili niyang ilong at bibig sa mukha ng batang yon. At ang mga mata nito, malaki, bilugan, at puno ng inosenteng pagtataka, ay tumitig sa kanya. Walang takot, walang galit. Pag-uusisa lang, isang koneksyon, isang bagay na primal at hindi maipaliwanag. Ang biglang dumaloy sa kanyang pagkatao, ito. Ito ang anak niya. Ang kanyang anak na babae. Ang sandaling yon,
ay biglang nabasag. Tala, halika rito. Narinig niyang sigaw ni Sinag. Mabilis itong tumakbo at hinila ang kapatid palayo sa kotse. Sabi ni Mama, huwag makipag-usap sa hindi kilala. Nakatayo si Sinag sa harap ni Tala, parang isang maliit na sundalo, at matapang na nakatingin sa direksyon ng kotse. Puno ng hinala at pagbabanta ang mga mata nito. Hindi kilala. Stranger. Ang salitang iyon ay tumama kay Silakbo nang mas malakas kaysa sa sampal. Isa siyang estranghero sa sarili niyang mga anak. Ang lahat ng plano, ang lahat ng galit, ang lahat ng kalkulasyon ay naglaho. Wala na siyang pakialam sa pera. Wala na siyang pakialam sa sinabi ng ina niya. Isa lang ang gusto niya, ang mawala ang salitang estranghero sa pagitan nila. Sa isang impulsibong desisyon, tinanggal niya ang kanyang seatbelt at binuksan ang pinto ng kotse. Tumayo siya sa kanyang buong taas. Ang anino niya ay humaba sa papalubog na araw. Nagsimula siyang maglakad papunta sa kanila. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi alam kung ano ang gagawin. Ang alam niya lang ay kailangan niyang lumapit. Ngunit bago pa man siya makarating, isang figura ang mabilis na sumulpot sa kanyang harapan. Humarang sa pagitan niya at ng mga bata. Nakatayo ito roon. Ang likod ay tuwid. Ang mga kamay ay nakakuyom. Parang isang leona na handang protektahan ang kanyang mga supling. Si Hiraya, ang mga mata nito ay nag-aapoy sa pinaghalong takot at galit. Huwag kang lalapit sa kanila. Ang mga salita ni Hiraya ay nakabitin sa hangin na parang isang pader na bigla na lang itinayo sa pagitan nila. Huwag kang lalapit sa kanila. Ang Silakbo na nakatayo sa harap niya ngayon ay iba sa Silakbo na kausap niya sa opisina. Wala na ang nanlilisik na galit. Napalitan ito ng isang bagay na mas komplikado. Isang pinaghalong pagnanasa, pagkalito, at sakit. Hiraya, gusto ko lang silang makita. Sabi nito, ang boses ay mas mahinahon, halos nagmamakaawa. Ngunit para kay Hiraya, ang kahinahunan na yon ay mas nakakatakot. Ito ay ang kalmado, bago ang isang malakas na bagyo. Nakita mo na sila. Mabilis niyang sagot, habang dahan-dahang inuurong ang mga bata sa likuran niya. Naramdaman niya ang mahigpit na pagkapit ni Tala sa kanyang palda at ang paghawak ni Sinag sa kanyang kamay. Umalis ka na, Silakbo. Pakiusap. Bakit mo ba sila inilalayo sa akin? Tanong ni Silakbo. Humakbang ito palapit. Automatikong napaatras si Hiraya. Mga anak ko rin sila. May karapatan ako. Karapatan? Napatawa si Hiraya ng mapakla. Ang takot sa kanyang dibdib ay hinaluan ng galit na muling sumisiklab. Nasaan ang karapatan na yan? Noong 6 na taon kaming nagtitiis. Nasaan ka noong kailangan kanila? At ngayon, bigla kang susulpot dito pagkatapos mong ipadala ang nanay mo para takutin ako? Ang pagbanggit sa ina nito ay tila isang suntok sa mukha ni Silakbo. Nagbago ang ekspresyon nito. Wala kang alam sa... Wala akong alam. Putol ni Hiraya. Ang boses niya ay tumataas na. Alam na alam ko ang ginawa ng nanay mo. Ang pagbabanta niya. Akala niyo ba? Dahil mahirap lang kami, ay kaya niyo kaming tapak-tapakan. Akala niyo ba mabibili niyo kami ng pera niyo? Hindi pera ang pinag-uusapan dito. Sigaw ni Silakbo. Ang pasensya nito ay tuluyan ng nawala. Ang mga anak ko ang pinag-uusapan dito. Mga anak ko giit ni Hiraya. Ako ang nag-alaga. Ako ang nagpalaki. Ako lang. Ang sagutan nila ay umalingaw-ngaw sa tahimik na parke. Ang ibang mga magulang ay nagsimula nang lumingon sa kanilang direksyon. Naramdaman ni Hiraya ang panginginig ng kamay ni Sinag. Biglang bumitaw ang anak niyang lalaki sa kanyang pagkakahawak. Sa isang iglap, bago pa man maintindihan ni Hiraya ang nangyayari, dumampot si Sinag ng isang maliit na bato mula sa lupa. Huwag mong saktan ang mama ko! Sigaw ng maliit na boses, puno ng takot at tapang.
Sa lahat ng lakas ng 6 na taong gulang na braso nito, ibinato ni Sinag ang bato. Ang lahat ay tila bumagal. Nakita ni Hiraya ang paglipad ng maliit na bato sa hangin. Nakita niya ang pagtama nito sa noo ni Silakbo. Malapit sa kilay, isang maliit, halos walang tunog na pagtama. At pagkatapos, katahimikan, isang nakabibinging katahimikan. Huminto ang kanilang sigawan. Huminto ang mundo. Nakatayo lang si Silakbo. Hindi gumagalaw. Hindi man lang ito napapikit. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang kamay at hinawakan ang lugar kung saan tumama ang bato. Nang ibaba nito ang kamay, may isang patak ng dugo sa dulo ng kanyang daliri. Isang maliit na hiwa ang nabuo sa kanyang noo at mula rito, isang manipis na linya ng pulang dugo ang dahan-dahang gumuhit pababa. Dugo. Napasinghap si Hiraya. Ang kanyang galit ay biglang naglaho. Napalitan ng purong nagyeyelong takot. Hindi. Hindi ito maaari. Ngunit ang pinakakinilabutan niya ay hindi ang dugo. Ito ay ang mga mata ni Silakbo. Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatitig ito ng diretso kay Sinag. At sa mga matang yon, walang galit, walang pagbabanta. Ang nakita ni Hiraya ay isang bagay na mas masahol pa. Isang malalim, hindi masukat na sakit. Isang pagkabigong hindi maipinta. Ang sakit ng isang amang, sa unang pagkikita nila ng kanyang anak, ay sinuklian hindi ng yakap, kundi ng isang bato. Ang sakit na makita sa mga mata ng sarili niyang laman at dugo, ang pinaghalong takot at pagkamuhi. Luha, hindi luhang pumapatak, kundi luhang nasa loob ng kaluluwa. Sinag, pabulong na sabi ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig. Naramdaman niya ang pagyanig sa katawan ng anak niya. Ang tapang ni Sinag kanina ay nawala na. Napalitan ng takot sa kanyang nagawa. Ang sandaling iyon ay parang isang bomba na sumabog sa gitna nila. At si Hiraya, sa tindi ng pagkasindak, ay ginawa ang tanging alam niyang gawin, ang tumakas. Tara na. Mabilis niyang sabi. Hinablot ang mga kamay ng nanginginig na kambal. Uwi na tayo. Bilis! Hindi na siya lumingon pa. Kinaladkad niya ang kanyang mga anak palayo sa parke. Palayo sa lalaking nakatayo roon na may dugo sa mukha. Palayo sa gulo na siya mismo ang lumikha. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Takot para sa kanyang mga anak. Takot sa kung anong kayang gawin ni Silakbo bilang ganti. Pagdating nila sa apartment, nanginginig pa rin siya. Sinubukan niyang pakalmahin ang kambal, lalo na si Sinag na hindi mapatahan sa pag-iyak. Takot sa posibleng parusa. Ngunit habang yakap-yakap niya ang mga ito, ang kanyang isip ay lumilipad. Ano na ang susunod na mangyayari? Isang demanda? Kukunin ba niya talaga ang mga bata? Dumating ang gabi, ngunit hindi dumating ang kapayapaan sa puso ni Hiraya. Pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, naupo siya sa sala kasama ang kanyang ina, na tahimik na nagmamasid sa kanya. Anak, magpahinga ka na. Mahinahong sabi ni Aling Luz Viminda. Hindi po ako mapakali, Nay. Tumayo ang kanyang ina para kumuha ng isang basong tubig. Ngunit sa pagtayo nito, bigla itong napahawak sa dibdib. Isang malakas na pagsinghap ang kumawala sa mga labi nito. Nay? Kinakabahang tanong ni Hiraya. Ang baso ay nahulog mula sa mga kamay ni Aling Luz Viminda, nabasag sa sahig kasabay ng isang malakas na tunog. Ang kanyang ina ay napaluhod, ang muka ay namumutla, at hirap na hirap huminga. Nay, anong nangyayari? Sigaw ni Hiraya. Dali-daling lumapit. Yung dibdib ko, ang sikip. Hirap na sabi ni Aling Luz Viminda bago ito tuluyang nawalan ng balanse at bumagsak sa sahig, walang malay. Nawala ang lahat ng takot ni Hiraya kay Silakbo. Napalitan ito ng isang mas matindi at mas kagyat na takot.
Nay, tulong! Tulong po! Sigaw niya. Ang boses ay basag sa purong pagkasindak habang nanginginig na kinukuha ang telepono para tumawag ng ambulansya. Umalis, sisilakbo sa parke na parang isang taong naglalakad sa sarili niyang libing. Ang tunog ng sirena sa malayo ay tila isang panaghoy para sa nasirang pagkakataon. Hindi niya pinansin ang maliit na hiwa sa kanyang noo. Ang hapdi niyon ay balewala kumpara sa kirot na tumutusok sa kanyang dibdib. Bumalik siya sa loob ng kotse at isinandal ang ulo sa manibela. Ang imahe ng duguan niyang daliri ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, kasabay ng imahe ng takot sa mga mata ni Sinag at ng pagkamuhi sa mga mata ni Hiraya. Hindi ito tama. May mali. Ang kwento ng kanyang ina na si Hiraya ay isang desperadong babae na naghahabol sa pera ay hindi tumutugma sa babaeng nakita niyang buong tapang na pinoprotektahan ang kanyang mga anak. Hindi ito tugma sa isang inang handang makipag-away kahit kanino para sa kanila. At lalong hindi ito tugma sa reaksyon ng isang 6 na taong gulang na bata. Ang galit ng isang bata ay hindi nabibili o napepeke. Iyon ay puro. At ang purong pagkamuhi na yon ay hindi basta-basta isinilang sa loob ng ilang araw. Ito ay itinanim. Ito ay inalagaan. Isang malamig na pagdududa ang gumapang sa kanyang sistema. Paano kung mali siya? Paano kung mali ang lahat ng pinaniwalaan niya? Sa isang biglaang desisyon, pinaandar niya ang makina ng kotse. Ngunit hindi siya umuwi sa kanyang penthouse o sa Celestia. Nagmaneho siya papunta sa kanyang lumang opisina, ang headquarters ng Valerio Corp, bago pa man maitayo ang tore. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng gabi, pumasok siya sa kanyang malawak na opisina. Nilagpasan ang mga security guard na nagtataka kung bakit siya naroon sa ganoong oras. Ang kailangan niya ay nasa isang lugar na matagal na niyang hindi binubuksan. Isang lumang filing cabinet sa sulok kung saan nakatago ang mga personal files na inayos ng kanyang ina noon. Naghalungkat siya sa mga folder na puno ng alikabok, mga lumang kontrata, mga investment, hanggang sa mahanap niya ang isang manipis na folder na may markang HMMBO. Personal. Ang mga inisyal ni Hiraya. Nanginginig ang mga kamay niya nang buksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga litratong ipinakita sa kanya noon. Mga litrato ni Hiraya na masayang naglalakad sa isang parke sa Canada, may kasamang isang lalaking hindi niya kilala. Mga litratong naging basihan ng kanyang galit at paglimot sa loob ng 6 na taon. At sa ilalim ng mga litrato, naroon ang report. Isang pangalan ang nakasulat sa pinakababa, Roman Salazar, Private Investigator. Isang mabilis na paghahanap sa internet ang nagbigay sa kanya ng isang lumang address sa isang sulok ng Maynila na malayo sa sibilisasyon. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Ang lugar ay isang luma at halos guguho ng apartment building. Amoy lupa at kahirapan ng paligid. Kumatok siya sa pinto ng Unit 3B. Matapos ang ilang sandali, isang mahinang boses ang sumagot. Sino yan? Si Silakbo Valerio ito. Kailangan kong makausap si Roman Salazar. Ang pinto ay bahagyang bumukas. Iniluwa ang isang matandang lalaki na ugod-ugod, nakasandig sa isang tungkod. Ang balat nito ay kulubot. Ang mga mata ay malabo. Inubo ito ng malakas bago muling magsalita. Valerio? Wala akong kilalang Valerio. 6 na taon na ang nakalipas, maring sabi ni Silakbo. Ipinakita ang isang kopya ng litrato ni Hiraya. Pinagawa ito ng nanay ko, si Doña Amara Montenegro. Ikaw ang gumawa nito. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ina ay nagpabago sa itsura ng matanda. Ang pagtataka ay napalitan ng takot. Wala akong alam dyan, sabi nito. Akmang isasara ang pinto. Ngunit mabilis na hinarang ni Silakbo ang pinto gamit ang kanyang sapatos.
May dalawa akong anak sa babaeng ito, sabi ni Silakbo. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng bigat. At gusto kong malaman ang katotohanan. Ang mga salitang dalawang anak ay tila may epekto sa matanda. Napatingin ito kay Silakbo, pagkatapos ay sa litrato, at isang anyo ng pagsisisi ang gumuhit sa kulubot nitong mukha. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may mga bata. Pabulong nitong sabi. Pinagbuksan niya ng pinto si Silakbo. Ang loob ng apartment ay maliit at masikip. Naupo sila sa dalawang lumang silya. Magkano ang ibinayad sa iyo ng nanay ko para sirain ang buhay niya? Diretso at walang paligoy na tanong ni Silakbo. Umiling si Roman Salazar. Trabaho lang yon. Pero hindi ako mapalagay. Sa lahat ng ginawa ko, yun ang isa sa mga bumabagabag sa akin gabi-gabi. Tumingin ito kay Silakbo. Ang totoo, bata. Hindi ko siya sinundan sa Canada. Ang mga litratong yan, gawa-gawa lang. Dito lang sa isang parke sa Quezon City, kinunan. Ang lalaking kasama niya, bayad na modelo. Ang utos sa akin ng ina mo ay simple. Gumawa ka ng kwento. Gumawa ka ng ebidensya para maniwala ang anak ko na iniwan siya para sa iba. Para sukuan na niya. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Silakbo. Pero bakit? Bakit mo to sinasabi sa akin ngayon? Dahil matanda na ako. Sagot ni Roman, muling umubo. At gusto kong mamatay nang malinis ang konsensya. At dahil alam kong darating ang araw na ito. Tumayo ang matanda at kinuha mula sa isang lumang baul ang isang maliit at may kalumaang sobre. Inabot niya ito kay Silakbo. Bilang isang investigador, natutunan kong laging mag-iwan ng insurance para sa sarili ko. Sabi nito, baka sakaling balikan ako ng mga kliyente ko, nasa loob niya ng lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Silakbo habang hawak ang sobre. Nagpasalamat siya at mabilis na umalis. Pagbalik sa kotse, hindi niya agad ito pinaandar. Nakaupo lang siya sa dilim. Ang sobre ay nasa kanyang mga kamay. Parang isang bomba na naghihintay na sumabog. Sa wakas, kinalma niya ang sarili at binuksan ito. Sa loob, naroon ang mga orihinal na litrato, mga patunay ng pamimeke, at sa ilalim nito, isang maliit na cassette tape. Kinuha niya ang lumang cassette player mula sa glove compartment, isang bagay na hindi niya inaasahang magagamit pa, at isinalang ang tape. Isang mahinang hiss ang unang narinig. Pagkatapos ay isang pamilyar na boses. Ang boses ng isang mas batang Roman Salazar. Donya, sigurado po ba kayo dito? Medyo komplikado po ang pinapagawa ninyo. At pagkatapos, ang boses na sumira sa kanyang mundo. Ang boses ng kanyang ina. Malamig, kalkulado, walang emosyon. Gawin mo lang ang sinabi ko, Salazar. I want her to disappear from my son's life. Create a new life for her. Kahit anong kwento. Sabihin mong sumama sa ibang lalaki. Naghahanap ng mas mayaman. Ang importante, maniwala si Silakbo na siya ang iniwan, na siya ang niloko. Para kamuhian niya ang babaeng yon at hindi na niya ito hahanapin pa. Pero Donya, the price is irrelevant. Just get it done. Isang malakas na click ang narinig bago natapos ang recording. Nabitiwan ni Silakbo ang player. Ang hangin ay tila naubos sa loob ng kotse. Hindi siya makahinga. Ang sakit. Ang sakit ay hindi mailarawan. Hindi lang siya niloko. Pinaglaruan siya. Ginawa siyang tanga ng sarili niyang ina. Ang 6 na taon ng kanyang buhay na puno ng galit kay Hiraya ay isang malaking kasinungalingan. Pinabayaan niya ang kanyang mga anak. Dahil sa isang kasinungalingan, ang lahat ng kirot, galit at pagsisisi ay bumuhos sa kanya ng sabay-sabay. Napasuntok siya sa manibela. Isang malakas na suntok na sinundan ng isa pa at isa pa. Ang tunog ng busina ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Isang sigaw na hindi niya mailabas mula sa kanyang lalamunan.
Sumandal siya sa upuan, hinahabol ang kanyang hininga, habang ang mga luhang hindi niya inaasahan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ito pala ang nararamdaman ni Hiraya. Ang sakit ng pagkakanulo, ang bigat ng kasinungalingan. Pinunasan niya ang kanyang mga mata, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa isang bagong nag-aalab na apoy sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang dating galit na nakatuon kay Hiraya. Ito ay isang galit na mas malalim, mas personal, galit sa kanyang ina. At higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Kailangan niyang makita si Hiraya. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang itama ang lahat. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang assistant na si Miguel. Kailangan niyang malaman kung nasaan si Hiraya ngayon din. Ngunit bago pa man niya ma-dial ang numero, ang telepono mismo ang nag-ring. Pangalan ni Miguel ang lumabas sa screen. "Sir?" sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay nag-aapura at puno ng pag-aalala. "Miguel, I was about to call you. I need to find—" "Sir, sandali po," putol ni Miguel. "May importante po akong sasabihin. Pinamonitor ko po kasi ang address ni Miss Manalastas, gaya ng utos ninyo." And, naiinip na tanong ni Silakbo. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago ito muling nagsalita. Ang boses ay mas mababa na ngayon. "Sir, si Mrs. Manalastas po, ang nanay ni Hiraya. Isinugod po sa ospital. Kakaalis lang po ng ambulansya. Mukhang malubha daw po ang lagay." Ang balita ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Silakbo mula sa kanyang pagwawala. Ang nanay ni Hiraya, ang mabait na ale na laging naghahain sa kanya ng mainit na kape noong sila pa. Ang kasalanan niya ay hindi lang pala nagdulot ng sakit kay Hiraya at sa kanilang mga anak. Dahil sa kanyang kapabayaan, nagdusa rin ang isang inosenteng tao. "Saan? Saang ospital?" Mabilis niyang tanong habang pinaaandar na ang makina ng kotse. "Sa Puerto Calinaw General Hospital po, sir." "Pupunta ako doon." "Sir, teka po." Hindi na niya pinatapos si Miguel. Ibinaba niya ang tawag at buong bilis na pinatakbo ang sasakyan. Sinusuong ang madilim na kalye ng syudad. Ang recording ng boses ng kanyang ina ay paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Isang malagim na saliw sa tunog ng rumaragasang makina. Hindi na ito tungkol sa paghingi ng tawad. Ito ay tungkol sa pagtubos. At sa gabing iyon, handa siyang gawin ang lahat para simulan ito. Ang mga ilaw ng ambulansya na nagiiwan ng pulang marka sa madilim na kalsada ay tila mga latigo na humahampas sa konsensya ni Silakbo. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang dagok, isang paalala ng kanyang pagkukulang. "Kasalanan ko ito." Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, isang mantra ng pagsisisi. Kung hindi siya naging bulag sa katotohanan, kung hindi siya nagpadala sa kasinungalingan, kung naging ama lang sana siya 6 na taon na ang nakalipas, marahil ay hindi na sana umabot sa ganito. Marahil ay naipagamot na nila si Aling Luz Biminda noon pa. Kasalanan ko ito. Pagdating niya sa Puerto Calinaw General Hospital, ang nakita niya ay isang eksena ng kontroladong kaguluhan. Ang amoy ng antiseptic, ang tunog ng mga paang nagmamadali, ang mahihinang ungol ng mga pasyente. Lahat ay isang malaking sampal sa kanya mula sa mundong matagal na niyang tinalikuran. Mula sa malayo, sa dulo ng isang mahabang pasilyo sa labas ng emergency room, natanaw niya si Hiraya. Nakaupo ito sa isang malamig na plastik na upuan, lupaypay at tila wala sa sarili. Ang kaninang nag-aapoy na tapang sa mga mata nito ay wala na. Napalitan ng isang basag at walang buhay na pagtitig sa sahig. Nakasubsob ang mukha nito sa kanyang mga palad. Ang mga balikat ay marahang umuuga sa bawat tahimik na pag-iyak. Ang tanawing iyon ay mas masakit pa kaysa sa batong tumama sa kanyang noo.
Ito ang tunay na resulta ng kanyang mga pagkakamali. Isang babaeng nag-iisa, durog na durog, at walang masandalan. Nais niyang tumakbo palapit dito. Nais niya itong yakapin at sabihing, "Patawarin mo ako. Nandito na ako." Ngunit anong karapatan niya? Matapos ang lahat ng sakit na idinulot niya, ang kanyang presensya ay marahil asin lang na ibubudbod sa sariwang sugat. Pinigilan niya ang sarili. Ang dating silakbo ay susugod, mag-uutos, at kokontrolin ang sitwasyon gamit ang pera. Ngunit natutunan niya ang kanyang leksyon sa pinakamasakit na paraan. Ang pera ay hindi solusyon. Ito ay bahagi ng problema. Ang kailangan ngayon ay hindi kapangyarihan. Ang kailangan ay pag-unawa at tunay na pagkilos. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad sa kabilang direksyon, palayo kay Hiraya. Nagtungo siya sa administration office. "Gusto kong makausap ang head doctor," sabi niya sa nurse na naka-duty. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad na hindi matatanggihan. Ilang minuto lang, kaharap na niya si Dr. Alcaraz, isang may edad ng doktor na may bakas ng pagod sa mukha. "Anong maipaglilingkod ko sa inyo, Mr. Valerio?" "Ang pasyenteng kararating lang, si Luz Viminda Manalastas," sabi ni Silakbo. "Anong kalagayan niya?" "Nasa ICU siya ngayon. Isang matinding atake sa puso. Critical ang kondisyon niya. Kailangan natin siyang i-stabilize. At pagkatapos, kailangan niya ng agarang angioplasty. Marahil ay bypass surgery. Malaking operasyon at magastos." Tumingin ang doktor sa kanya na tila nagtatanong kung ano ang koneksyon niya sa pasyente. Hindi na yung pinansin ni Silakbo. "Gawin ninyo ang lahat," mariin niyang sabi. "Lahat ng kailangan. I-transfer ninyo siya sa pinakamagandang private suite kapag stable na siya. Kunin ninyo ang pinakamagagaling na espesyalista sa puso sa buong bansa. Kahit magkano pa ang bayad. Walang limitasyon ng budget." "Pero sir, ang pamilya." "Ako ang bahala sa lahat ng bayarin," putol ni Silakbo. "Isang bagay lang ang hinihiling ko. Huwag ninyong sasabihin sa anak niya, kay Hiraya, kung sino ang nagbabayad. Sabihin ninyo na lang na may charity program ang ospital o isang anonymous benefactor. Kahit ano, basta huwag manggagaling sa akin ang pangalan." Nagtatakang tumango ang doktor. Marahil ay sanay na sa mga kakaibang hiling ng mayayaman. Matapos ayusin ang lahat, bumalik si Silakbo sa pasilyo. Nakaupo pa rin doon si Hiraya sa parehong posisyon. Hindi niya ito magawang iwan. Umupo siya sa isang upuan sa kabilang dulo ng hallway, sa isang lugar na hindi siya agad makikita. Mula roon, tahimik siyang nagbantay. Nakita niyang lumabas si Dr. Alcaraz at kinausap si Hiraya. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Ang mga luhang muling bumuhos ng marinig ang kalagayan ng ina. Ngunit nakita rin niya ang bahagyang pag-asa nang sabihin ng doktor na may isang anonymous donor na sasagot sa lahat ng gastos. Nakita niyang tumayo si Hiraya at sumilip sa salamin ng ICU. Ang kamay ay nakadikit sa malamig na bintana na para bang sinusubukang abutin ng ina sa loob. Lumipas ang mga oras. Dumating ang madaling araw. Hindi umalis si Silakbo sa kanyang pwesto. Inutusan niya ang kanyang assistant na magdala ng pagkain at kape, hindi para sa kanya, kundi para iabot sa nurse's station. Isang nurse na mabait ang lumapit kay Hiraya. "Ma'am, kumain po muna kayo. May nagpadala po." Nakita niyang umiling si Hiraya. Ngunit sa huli ay tinanggap din ang isang mainit na sopas marahil dahil sa pagod at gutom. Ito ang bagong diskarte ni Silakbo. Hindi na pagbili, hindi na pag-utos, kundi pag-aalaga mula sa malayo. Mga hakbang ng pagsisisi na ginagawa sa anino. Nang halos mag-uumaga na, hindi na niya nakayanan ng pagod. Nakasandal siya sa pader. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot na, at ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit.
Sa kanyang pagkakapikit, hindi niya namalayan na lumabas si Hiraya mula sa waiting area para maglakad-lakad, para siguro i-stretch ang mga binti. Sa paglalakad nito, natanaw siya nito sa dulo ng pasilyo. Natigilan si Hiraya, nakatulog si Silakbo, ang ulo ay nakasandal sa malamig na pader. Ang muka ay puno ng pagod na hindi pa niya nakikita dati. Ang hiwa sa noo nito, na ginamot marahil ng isang nurse, ay may band-aid na ngayon. Ang dating makapangyarihang CEO na kinamumuhian niya ay nawala. Ang nakikita niya sa harap niya ay isa lang lalaki, isang lalaking pagod, isang lalaking mukhang nasasaktan. Sa isang saglit, ang pader ng galit na itinayo ni Hiraya sa paligid ng kanyang puso ay nagkaroon ng maliit na bitak. Ang lalaking nagdulot sa kanya ng matinding sakit ay narito. Sa gitna ng gabi, nagbabantay kasama niya. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa pagkakataong yon, sa tahimik na pasilyo ng ospital, ang presensya nito ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang kakaibang anyo ng kapanatagan. Lumipas ang 2 araw na parang isang mahabang, walang katapusang gabi. Ang pasilyo ng ospital ang naging mundo ni Hiraya. Ang ritmo ng kanyang buhay ay idinidikta ng tunog ng heart monitor mula sa silid ng kanyang ina. Bawat beep ay isang patak ng pag-asa. Bawat pagbabago sa tunog nito ay isang kaba sa kanyang dibdib. Sa loob ng 2 araw na yon, naroon lang si Silakbo. Hindi na siya nagtatago sa anino. Nakaupo na siya sa mga upuan sa tapat ng ICU, ilang metro ang layo mula sa kanya. Hindi sila nag-uusap, hindi sila nagtitinginan. Ngunit ang kanyang presensya ay naging isang pamilyar na bahagi ng nakakabaliw na rutina na ito. Isang tahimik na saksi sa kanyang pagdurusa. Alam na ni Hiraya na siya ang anonymous benefactor. Walang ibang posibleng paliwanag. Ang bawat pagkain na iniaabot sa kanya ng nurse, ang kumot na ibinibigay sa kanya kapag nilalamig siya sa gabi, alam niyang galing ito sa utos ng lalaking nasa kabilang dulo ng pasilyo. Hindi niya ito pinapasalamatan, ngunit hindi na rin niya ito itinataboy. Wala na siyang lakas para sa galit. Ang lahat ng enerhiya niya ay nakatuon sa pagdarasal para sa nag-iisang ilaw ng kanyang tahanan. Sa 3 araw, lumabas si Dr. Alcaraz mula sa ICU. Ang mukha nito ay mas pagod kaysa dati. Ang paraan ng paglakad nito palapit sa kanya ay mabagal at alam na ni Hiraya bago pa man ito magsalita. Hiraya, mahinang sabi ng doktor. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Her heart is too weak. Her body, it's no longer responding to the medication. It's only a matter of time now. I'm so sorry. Gumuho ang mundo ni Hiraya. Ang mga beep ng makina na dati nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay ngayon ay parang isang orasan na nagbibilang pababa patungo sa katapusan. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang mga tuhod niya ay nanghihina. Wala nang luhang lumalabas. Tuyo na ang kanyang mga mata. Ang natira na lang ay isang malawak at malamig na kawalan. Gusto mo ba siyang makita? Tanong ng doktor. Tumangulang siya, hindi makapagsalita. Sa pagpasok niya sa silid, nakita niya si Silakbo na nakatayo sa labas ng pinto, nag-aalangan. Nakita nito ang lahat, narinig nito ang lahat. Ang sakit sa mga mata nito ay salamin ng sarili niyang sakit. Sa pagkakataong yon, hindi ito ang bilyonaryong si Silakbo Valerio. Isa lang itong tao na nakikita ang resulta ng isang trahedyang pareho nilang pinagsasaluhan. Hinayaan niyang pumasok din ito. Sa puntong yon, wala nang halaga ang pag-iisa. Ang kanyang ina ay napapalibutan ng mga tubo at makina. Ang dating masiglang mukha nito ay maputla na. Ang tanging gumagalaw ay ang dibdib nito.
na marahang tumataas at bumababa sa bawat hirap na paghinga. Umupo si Hiraya sa tabi ng kama at hinawakan ang malamig na kamay ng ina. "Nay, nandito na po ako." Sa kanyang pagbulong, dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Aling Luz Viminda. Ang mga mata nito ay malabo, ngunit may bahid ng pagkilala. Ngumiti ito ng bahagya. Isang ang ngiting pagod. Ang tingin nito ay lumipat mula kay Hiraya patungo sa lalaking nakatayo sa likuran niya. Ikaw pala." Halos walang tunog na sabi nito, nakatingin kay Silakbo. "Ang anghel na tagabantay." Nagulat si Hiraya. Paanong lumapit si Silakbo sa kabilang gilid ng kama? Ang mukha ay puno ng pagsisisi. "Patawad po." Iyon lang ang nasabi niya. Ang boses ay garalgal. Umiling ng bahagya si Aling Luz Viminda. Ginalaw nito ang kanyang kamay, isang hudyat, para lumapit pa sila. Ginamit nito ang lahat ng natitirang lakas para iangat ang kanyang kanang kamay. Hindi ka masamang tao, Silakbo," sabi nito. Bawat salita ay isang hirap na hininga. "Nakikita ko sa mga mata mo. Nagkakamali lang. Lahat tayo." Ang mga mata ng matanda ay muling bumaling kay Hiraya, puno ng pagmamahal at pag-aalala. "Anak, huwag mong hayaang kainin ng galit ang puso mo." Naramdaman ni Hiraya ang mainit na luhang muling bumabasa sa kanyang mga pisngi. "Nay, huwag po kayong magsalita. Magpagaling po kayo." Ngunit umiling lang ulit ang kanyang ina. Tumingin ito sa kamay ni Hiraya na hawak niya at pagkatapos ay sa kamay ni Silakbo. Sa isang kilos na puno ng kahulugan, kinuha nito ang kamay ni Silakbo at dahan-dahang ipinatong sa ibabaw ng kamay ni Hiraya. Ang pagdikit ng kanilang mga balat ay nagdulot ng kuryente na gumapang sa kanilang mga katawan. Nagkatinginan sila sa ibabaw ng himlayan ng nag-aagaw buhay na matanda. 2 taong pinaghiwalay ng galit at kasinungalingan, ngayon ay pinag-iisa ng isang huling habilin. "Ang mga bata," sabi ni Aling Luz Viminda. "Ang hininga ay paputol-putol na. Ang kambal, sila ang mahalaga. Magpatawad kayo para sa kanila." Ang ngiti sa labi ng kanyang ina ay hindi nawala. "Mahal na mahal ko kayo." Iyon ang kanyang mga huling salita. Sa isang iglap, ang mahinang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib ay huminto. Ang bahagyang nadangiti ay nanatili sa kanyang mga labi, ngunit ang liwanag sa kanyang mga mata ay naglaho. At ang makina sa tabi ng kama, ang makinang naging musika ng pag-asa ni Hiraya sa loob ng 3 araw ay nag-iba ng tunog. Ang ritmikong bip, bip, bip ay napalitan ng isang mahaba, walang katapusan at nakabibinging tunog. Isang tuwid na linya, isang walang hanggang katahimikan. Bumagsak ang mundo ni Hiraya. Ang tanging bagay na pumipigil sa kanya mula sa pagguho ay ang kamay ni Silakbo na nakapatong pa rin sa kanya, mahigpit na para bang sinasabi nitong, "Nandito ako, hindi ka nag-iisa." Ngunit para kay Hiraya, nag-iisa na siya. Wala na ang kanyang ina, wala na ang kanyang kanlungan, wala nang natira. Ang huling sinag ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay tuluyan ng namatay. All is lost. Ang katahimikan na naiwan sa pagpanaw ni Aling Luz Viminda ay mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Ang tanging naririnig ay ang mahihinang hikbi ni Hiraya at ang mga formal na bulungan ng mga nurse na ginagawa ang kanilang tungkulin. Para kay Hiraya, ang oras ay huminto. Ang kanyang isip ay isang blangkong pader. Ang kanyang puso ay isang malawak na disyerto. Si Silakbo ang gumalaw. Siya ang kumausap sa doktor. Siya ang pumirma sa mga papeles na kailangang pirmahan. Ginawa niya ang lahat ng ito ng tahimik na parang isang anino
na sinusubukang ayusin ang mga piraso ng isang mundong siya mismo ang tumulong wasakin. Ang bawat pirma niya ay isang akto ng pagsisisi nang ilalabas na ang katawan ng ina ni Hiraya. At habang nakatayo silang dalawa sa pasilyo, dalawang estranghero na pinagbuklod ng isang trahedya, isang pamilyar na tunog ang bumasag sa kanilang pagluluksa. Ang matinis na klik-klak ng mamahaling takong sa sahig ng ospital. Kasabay nito ang isang pabangong matapang na tila sinusubukang tabunan ang amoy ng kamatayan at gamot. Mula sa dulo ng hallway, papalapit si Doña Amara Montenegro. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkukunwaring pag-aalala. Ngunit ang mga mata nito, nang makita si Hiraya na nakatayo sa tabi ni Silakbo, ay nag-apoy sa galit. "Silakbo! Anak!" sabi nito. Nilagpasan si Hiraya na parang hindi ito nag-e-exist at agad na niyakap ang anak. "Diyos ko, narinig ko ang nangyari. Ayos ka lang ba? Anong ginawa ng babaeng yan sa'yo?" Bumitaw ito sa pagkakayakap at hinarap si Hiraya. Ang mga mata ay puno ng pag-akusa. "Ikaw!" dinuro niya si Hiraya. "Ano na namang gulo ang dinala mo sa buhay ng anak ko? Simula nang bumalik ka, puro kamalasan na lang ang nangyayari. Look at my son, stress. At ngayon ito, ang nanay mo. Kung hindi dahil sa stress na ibinibigay mo, baka buhay pa siya." Ang bawat salita ni Doña Amara ay isang patalim na walang awang ibinabaon sa puso ni Hiraya. Ngunit si Hiraya ay manhid na. Wala na siyang maramdaman. Wala nang natitirang lakas para lumaban. Ngunit may isang taong hindi na manhid. May isang taong hindi napapayag na manahimik. "Tama na, Ma." Ang boses ni Silakbo ay hindi pa sigaw. Ngunit ito ay may bigat at lamig na kailanman ay hindi pa narinig ni Doña Amara mula sa kanya. "Ano?" gulat na tanong ng matanda. "Sabi ko, tama na." Dahan-dahang humakbang si Silakbo palayo sa kanyang ina at tumayo sa pagitan nito at ni Hiraya, isang pader na nagpoprotekta. "Huwag na huwag mo siyang sisisihin." "Huwag kitang sisisihin?" Hindi makapaniwalang sagot ni Doña Amara. "Silakbo, hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya. Niloloko ka niya." "Niloloko?" Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Silakbo. "Oo, Ma. May nanloko nga sa akin. Sa loob ng 6 na taon." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng ina. At sa pagkakataong iyon, nakita ni Doña Amara ang isang silakbong hindi niya nakontrolado. 6 na taon akong naniwala sa'yo. 6 na taon akong naging bulag. Ngayong gabi, oras na para mamulat tayong lahat. Kinuha ni Silakbo ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang mga daliri niya ay hindi nanginginig. Ang kanyang mga kilos ay tiyak. Pinindot niya ang screen. Sa simula, isang mahinang hiss lang ang narinig mula sa luma at dekalidad na recording. Pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. "Donya, sigurado po ba kayo dito?" Ang boses ni Roman Salazar. Nanlaki ang mga mata ni Doña Amara. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawawala. At pagkatapos, ang kanyang sariling boses. Mas bata, mas malupit, at hindi maipagkakailangang sa kanya. "Gawin mo lang ang sinabi ko, Salazar. I want her to disappear from my son's life. Sabihin mong sumama sa ibang lalaki. Ang importante, maniwala si Silakbo na siya ang iniwan, na siya ang niloko, para kamuhian niya ang babaeng yon at hindi na niya ito hahanapin pa." Habang tumutugtog ang recording, ang manhid na pagkatao ni Hiraya ay nagsimulang magkaroon ng bitak. Tumingin siya kay Silakbo, pagkatapos ay kay Doña Amara na ngayon ay namumutla na parang isang multo. Ang mga salita, ang plano, ang katotohanan ay parang isang malakas na pagbaha na biglang rumagasa sa kanyang isipan. Hindi siya iniwan ni Silakbo. Pinaniwala si Silakbo na iniwan niya ito. Ang 6 na taon ng sakit, ng pag-iisa, ng galit
ay itinayo sa pundasyon ng isang napakalaking kasinungalingan. The price is irrelevant. Just get it done. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Hiraya. Hindi. Pautal-utal na sabi ni Doña Amara. Sinusubukang bawiin ang kanyang tindig. Kay kasinungalingan yan. Ngunit walang makapagsisinungaling laban sa sarili mong boses. Tumingin si Hiraya kay Silakbo. At sa mga mata nito, nakita niya ang parehong sakit na nararamdaman niya ngayon. Ang sakit ng pagkakanulo. Ngayon niya lang naintindihan, biktima rin ito. Katulad niya. Ang bigat ng pagpanaw ng kanyang ina, kasabay ng bigat ng katotohanan ito, ay masyadong mabigat para sa kanyang katawan at kaluluwa. Ang mga ilaw sa pasilyo ay nagsimulang umikot. Ang mga tunog sa paligid ay naging isang mahinang ugong. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Hiraya? Narinig niyang tawag ni Silakbo, puno ng pag-aalala. Sinubukan niyang sumagot, ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang huli niyang nakita ay ang mga mata ni Silakbo na puno ng pagsisisi at takot. Bago siya nilamon ng kadiliman, bago pa man siya tuluyang bumagsak sa sahig, sinalo siya ng mga bisig ni Silakbo. Nagising si Hiraya sa isang silid na hindi pamilyar. Malambot ang unan sa ilalim ng kanyang ulo. Mabango at malinis ang hangin. Ang tunog na gumising sa kanya ay hindi ang magulong ingay ng ospital, kundi ang mahinang pagpatak ng dextrose sa kanyang braso. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay si Silakbo. Nakaupo ito sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Hindi gumagalaw. Ang mamahalin nitong suit ay gusot na. Mayroon ng bahagyang tubo ng balbas sa kanyang panga. Ang buhok nito ay magulo. Ngunit sa lahat ng pagkakataon na nakita niya ito, ngayon lang ito nagmukhang totoo. Pinanood niya itong natutulog ng panandalian. Ang lalaking minsang nag-alok sa kanya ng pera para sa kanyang mga anak ay ang parehong lalaki na sinalo siya noong siya'y bumagsak. Ang lalaking biktima rin pala ng isang malupit na kasinungalingan. Maraan siyang gumalaw at sa munting ingay na yon, agad na nagmulat ng mata si Silakbo na para bang ang buong diwa nito ay nakabantay sa kanya kahit sa pagtulog. Gising ka na, sabi nito. Ang boses ay magaspang dahil sa pagod. Mabilis itong tumayo at kumuha ng isang basong tubig. Uminom ka muna. Inalalayan siya nitong umupo at inabot ang baso. Nag-aalangan man ay tinanggap niya ito. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing bigat ng dati. May bago itong uri. Isang katahimikang puno ng mga salitang hindi pa masabi. Nasaan? Nasaan si nanay? Tanong niya. At ang pagbanggit sa ina ay muling nagdulot ng kirot sa kanyang puso. Huwag mo muna siyang alalahanin. Malumanay na sagot ni Silakbo. Iniiwasan ng kanyang mga mata. Inayos ko na ang lahat para sa kanya. Ang kailangan mong gawin ngayon ay magpalakas. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Hiraya, ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanya. Sa wakas, tumingin ito sa kanya at nakita ni Hiraya ang isang dagat ng pagsisisi sa mga mata nito. Dahil kasalanan ko, Hiraya. Lahat ng ito, kasalanan ko. Hindi ko man maibabalik ang nakaraan, pero hayaan mo akong subukang ayusin ang kasalukuyan. Walang anumang pagmamayabang sa boses nito. Tanging isang dalisay at masakit na pag-amin. Kinabukasan, habang nakaupo siya sa kama at nakatulala sa bintana, bumukas ang pinto. Pumasok si Silakbo, ngunit hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Mama, sabay na sigaw ni Sinag at Tala. Tumakbo ang kambal palapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya.
Niyakap niya ang kanyang mga anak, nilanghap ang kanilang amoy. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang dahilan para bumangon muli. Habang abala siya sa kambal, nanatili si Silakbo malapit sa pinto, nagmamasid, na parang isang estrangherong hindi sigurado kung may lugar ba siya sa eksenang iyon. Napansin ni Tala ang gusot na buhok nito. Mama, magulo hair ko. Bago pa man makakilos si Hiraya, nakita niyang dahan-dahang lumapit si Silakbo. Ako na! Alok nito. Ang boses ay halos pabulong. May kinuha itong suklay mula sa isang bag na dala nito. Nagkatinginan sila ni Hiraya na parang humihingi ng pahintulot. Tumangulang si Hiraya. Lumuhod si Silakbo sa harap ni Tala. Ang kanyang malalaki at bihasang mga kamay na sanay pumirma ng milyon-milyong kontrata ay ngayon nanginginig at nangingimi habang marahang sinusuklay ang buhok ng anak. Bawat suklay ay maingat, bawat haplos ay magaan. Si Sinag ay tahimik lang na nagmamasid sa isang tabi. Ang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Silakbo patungo sa ina. Pagkatapos suklayin, kumuha si Silakbo ng isang libro ng mga bata mula sa parehong bag. Gusto nyo, basahan ko kayo ng kwento? Umupo ito sa sahig. Isinandal ang likod sa gilid ng kama. Lumapit si Tala at umupo sa isang tabi niya. Si Sinag ay nanatili sa tabi ni Hiraya, ngunit ang mga mata nito ay nakatutok sa libro. Nagsimulang magbasa si Silakbo. Ang kanyang boses, na dati puno ng awtoridad sa boardroom, ay ngayon sinusubukang maging malambing at masaya. Ginagaya ang mga boses ng mga hayop sa kwento. Nakita ni Hiraya ang unti-unting pag-relax ng balikat ni Sinag. Nakita niya ang pagkamangha sa mga mata ni Tala. Nang matapos ang kwento, dahil sa pagod, muling nakatulog si Hiraya. Ngunit sa kanyang pagpikit, naramdaman niya ang isang kamay na marahang nag-aayos ng kumot sa kanya. Ang kilos na yun ang tuluyang bumasag sa pader na itinayo ni Sinag sa paligid ng kanyang puso. Nakita niyang hindi nagalit ang kanyang ina. Nakita niyang inaalagaan sila ng lalaking ito. Dahan-dahang lumapit si Sinag kay Silakbo na abala sa pagliligpit ng libro. Kasalanan ko po ba? Mahinang tanong ng bata. Yung bato po? Natigilan si Silakbo. Muli siyang lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ang maliliit na balikat ng anak. Hindi kampiyon, sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Hindi mo kasalanan. Naging matapang ka lang. Pinrotektahan mo ang mama mo. At yan ang ginagawa ng isang mabuting lalaki. Ang pag-unawa at pagtanggap sa mga mata ni Silakbo ay ang tanging kailangan ni Sinag. Si Tala, na nakaramdam ng pagbabago sa paligid, ay lumapit din at walang alinlangang niyakap ang binti ni Silakbo. Iyon ang unang yakap. Yumuko si Silakbo at niyakap si Tala. At pagkatapos, naramdaman niya ang isa pang pares ng maliliit na braso na yumayakap sa kanyang likod. Si Sinag. Naramdaman ni Silakbo ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi na niya napigilan ang mga luhang kanina pa niya itinatago. Niyakap niya ang kanyang dalawang anak. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang puso ay sabay na puno ng sakit at saya. At sa gitna ng kanilang yakap, narinig niya ang isang salitang matagal na niyang pinangarap. Isang salitang binitawan ni Sinag ng halos pabulong, malapit sa kanyang tainga. Daddy, nagising si Hiraya sa tunog ng mahihinang hikbi. Nakikita niya ang eksena sa kanyang harapan, ang kanyang dalawang anak na mahigpit na nakayakap sa kanilang ama, at ang ama na umiiyak ng tahimik para sa kanila. Ang unang larawan ng isang pamilya. Kinagabihan, matapos makatulog ang kambal sa isang katabing kama, ang katahimikan ay muling bumalik sa pagitan nilang dalawa. Tiningnan ni Hiraya si Silakbo, na nakatingin sa kanya na may bagong pag-asa sa mga mata. Ang galit ay wala na. Ang sakit ay naroon pa.
Ngunit hindi na ito kasintindi ng dati. Ang natira ay isang malaking tanong, isang kinabukasang blangko pa. Ano na ang mangyayari sa atin ngayon? Mahina niyang tanong. Ang tanong ni Hiraya, ano na ang mangyayari sa atin ngayon? Ay nanatiling nakabitin sa hangin sa loob ng ilang linggo. Ang mga linggong iyon ay napuno ng mga unang hakbang, unang paglilibing, kung saan si Silakbo ay tahimik na nakatayo sa likuran niya, isang matatag na suporta. Unang pag-uwi mula sa ospital, hindi sa kanilang masikip na apartment, kundi sa isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay na may hardin. Isang lugar na pinili ni Silakbo, hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil sa kapayapaan. Isang umaga, ilang buwan matapos ang lahat, nagising si Hiraya sa amoy ng nasusunog na kanin. Nagmamadali siyang bumaba sa kusina at natagpuan ang isang eksenang hindi niya kailanman inakala. Si Silakbo Valerio, ang bilyonaryong CEO, ay nakasuot ng isang pink na apron na may disenyong pusa na siguradong kay tala at puno ng uling ang mukha habang sinusubukang tanggalin ang itim na tutong mula sa kaldero. Sa mesa, sina Sinag at Tala ay tawa ng tawa. "Daddy, sunog na naman yung sineng!" Sigaw ni Sinag. "It's okay, Daddy. You can try again." Sabi naman ni Tala na may tiwala sa kanyang mga mata. Napangiti si Hiraya. Ang lalaking dati kayang patakbuhin ang isang dambuhalang korporasyon ay hirap na hirap magsaing, ngunit hindi ito sumusuko. Sa loob ng ilang buwan ng buwon, sinubukan nitong matutunan ang lahat ng bagay na hindi niya nagawa sa loob ng 6 na taon. Magpalit ng bumbilya, magkumpuni ng sirang gripo, magluto ng almusal. Karamihan sa mga ito ay palpak. Ngunit ang bawat pagsubok ay isang pangako. Isang pangakong hindi na siya aalis. "Ako na dyan," sabi ni Hiraya. Hindi mapigilan ang pagtawa. Tumingin si Silakbo sa kanya. Napakamot sa ulo at napangiti rin. "Good morning," I tried. "I know," sagot ni Hiraya. At sa dalawang salitang iyon, nakapaloob ang lahat. Ang pag-unawa, ang pagtanggap, at ang dahan-dahang paghilom ng kanyang puso. Hindi naging madali ang lahat. May mga gabi kung saan binabangungot pa rin si Hiraya sa pagkawala ng kanyang ina. May mga araw kung saan ang anino ng nakaraan ay nagpapabigat sa kanilang mga balikat. Ngunit sa bawat pagkakataon, naroon si Silakbo, hindi para mag-alok ng pera o madaling solusyon, kundi para umupo sa tabi niya sa dilim, hawakan ang kanyang kamay, at sabihing, "Kasama mo ako." Isang hapon, habang nagpapalipad sila ng saranggola sa parehong parke kung saan minsan silang nagkasagutan, kinausap siya ni Silakbo. "Kinausap ko si Mama," sabi nito. Ang mga mata ay nakatuon sa saranggolang lumilipad sa kalangitan. Natigilan si Hiraya. Ito ang paksang hindi pa nila napag-uusapan. "I gave her a choice," pagpapatuloy ni Silakbo. "The company or this family? She can't have both." Tumingin ito sa kanya. "Hindi na ako babalik sa Valerio Corp. I'm selling my shares. Magsisimula ako ulit. Magsisimula tayo ulit." Silakbo, "I don't need the towers, Hiraya. I don't need the billions. Ang kailangan ko lang ay ito." Iginuhit ng kanyang kamay ang isang arko sa hangin na sumasakop sa 2 batang masayang naghahabulan sa damuhan at sa kanya. "Kayo, ito ang yaman ko." Ang salitang Hiraya ay nangangahulugang ang bunga ng pag-asa at pangarap. Sa buong buhay niya, akala niya ay namatay na ang kanyang Hiraya. Ngunit ngayon, sa parkeng iyon, sa tabi ng lalaking natutong magmahal ng tama at sa harap ng 2 bunga ng kanilang nasirang nakaraan, naintindihan niya. Hindi ito namatay, nagbago lang ito ng anyo. Makalipas ang 1 taon, isang maliit na coffee shop ang muling nagbukas sa isang abalang kanto ng Puerto Calinaw.
Ang pangalan nito ay hindi na Kapit Bisig Cafe. Ang bagong pangalan sa itaas ng pinto na nakasulat sa magandang sulat kamay ay Hiraya Cafe. Sa loob, abala si Hiraya sa pag-aasikaso ng mga customer. Ang kanyang mga ngiti ay totoo na at hindi napilit. Sa isang sulok, nakaupo si Silakbo sa harap ng isang laptop. Hindi nagpapatakbo ng 1 bilyong pisong kumpanya, kundi tumutulong sa accounting ng kanilang maliit na negosyo. Paminsan-minsan, sisilip ito sa asawa at ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay sapat na para magbigay liwanag sa buong lugar. Sa labas, sina Sinag at Tala, na 7 taong gulang na ngayon, ay nagdidilig ng mga halaman sa paso. Sila ay masaya. Sila ay buo. Isang hapon, pagkatapos magsara ng kafe, sabay-sabay silang 4 na naglakad pauwi habang papalubog ang araw. Si Sinag ay nakakapit sa kamay ng kanyang ama at si Tala ay nakakapit sa kamay ng kanyang ina. "Mama, Daddy," sabi ni Tala. "Look, a star." Tumingala silang lahat at doon, sa kulay kahel na kalangitan, isang munting bituin ang nagsisimulang kumislap. Ang unang tala ng gabi. Tumingin si Silakbo kay Hiraya at sa ilalim ng kislap ng bituin na yon, hinawakan niya ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop, hindi na isang paghawak ng pagmamay-ari, kundi isang paghawak ng pagkakaisa. Ang kanilang kwento ay hindi natapos sa isang malaking kasalan o sa isang palasyo. Walang fairy tale ending. Ang kanilang wakas ay isang simula. Ang simula ng hindi mabilang na mga pagsubok sa pagluluto ni Silakbo. Ang simula ng maraming hapon sa parke. Ang simula ng paggabay sa 2 bata tungo sa kanilang mga pangarap. Ito ang simula ng isang pamilyang binuo hindi sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa mga pira-pirasong bahagi ng isang nasirang kahapon na pinagdugtong-dugtong ng pagpapatawad, pinatibay ng katotohanan at pinagliwanag ng pag-asa. Ito ang simula ng Hiraya. Ang kanilang Hiraya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Silakbo. Isang kwentong nagpapatunay na ang paghilom ay laging posible kapag ang puso ay handang magpatawad at muling umibig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat pagsibol ng pag-asa. Habang isinusulat ko ang paglalakbay na ito, naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Hiraya, ang pagsisisi sa puso ni Silakbo, at ang inosenteng pagmamahal ng kanilang kambal. Ang kwentong ito ay naging isang buhay na bagay. Humihinga kasabay ng inyong mga komento at reaksyon. At para doon, ako ay habang buhay na magpapasalamat. Nais kong iiwan sa inyo ang aral na ating natutunan, na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa karangyaan o kapangyarihan. Ito ay nasusukat sa mga tahimik na sandali ng pag-aalaga, sa tapang na aminin ang pagkakamali, at sa kahandaang magsimulang muli mula sa wala. Naway ipaalala sa atin ang kwento ni Hiraya na ang pagpapatawad ay isang regalong ibinibigay natin hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa ating sariling kapayapaan. Ang kwentong ito ay hindi lamang sa akin, kundi sa atin na. Kaya naman, ikinagagalak kong mabasa ang inyong mga salubin. Aling bahagi ng kanilang paglalakbay ang pinakatumatak sa inyo? Ano ang pinakamahalagang aral na inyong napulot? Ang inyong mga kwento at pagninilay ay isang karangalan para sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa isang panibagong paglalakbay ng puso, ito po ang inyong lingkod at tagapagkwento. Laging nagpapasalamat.